Ang ating pag-aaral ngayon, tunay na pagsisisi. Gaano ito kahalaga at ano ang ibig sabihin nito? Ang version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version at New King James Version. Tunay na pagsisisi. Ang katuruan o aral na ito ay itinuturo na sa simula pa lamang ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Madalas na din natin itong marinig at madalas na natatalakay. Ganon pa man po, sariwain natin at palalimin pa natin ang pagkakaunawa sa ibig sabihin ng tunay na pagsisisi. Pag-aralan po natin ito, pagbulay-bulayan natin ang malinaw na panawagan mismo ng Panginoong Hesus para sa lahat ng tao. Sabi po ng Panginoon sa Marcos chapter 1 verse 15 na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Kung susuriin po natin ang sinasabi o panawagan dito ni Jesus, dalawang salita ang bibigyan pansin natin, ang magsisi at manampalataya. Ito po ay parehong hindi panlabas na pagbabago lamang, kundi panloob na pagkilos din ng Diyos sa ating buhay. Dalawang parehong napakahalaga. Pero ngayon po, ang pagtutuunan muna natin ng atensyon ay itong repent o magsisi. At kung loloobin po sa mga susunod na pagtitipon, pag-aralan pa natin itong manampalataya naman. Sa ngayon po, ito muna yung topic natin, tunay na pagsisisi. Ang pagsisisi po ay isang mahalagang desisyon na babago sa ating puso, babago sa nilalaman ng ating isip at babago sa klase ng pamumuhay natin. Ipinangaral ito ni Jesus at ganun din po. Sa pagkasugo ng 12 alagad, ito din ang ipinangaral nila. Basahin natin itong Marcos chapter 6 verse 12. Kaya't sila'y humayo at ipinangaral na ang mga tao ay dapat magsisi and preach that people should repent. Ang pangunahing mensahe ng mga alagad nang sila ay isugo ni Jesus ay pagsisisi. Pinapakita nito na mula pa sa simula, ang panawagan po ay malinaw. Para po makapasok sa kaharian ng Diyos, dapat ay, at meron ito, pagsisisi. At ang ipinapangaral na ito ng mga alagad sa panahon ni Jesus ay pareho rin na ipinangaral ni Apostol Pablo sa Acts chapter 20 verse 21 na nagpapatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mensahe ay hindi nagbago at hindi dapat magbago. Ang tungkol sa pagsisisi at syempre itong ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Mula kay Jesus, sa mga naunang alagad hanggang kay Pablo, iisa ang kanilang ipinapangaral, pagsisisi at pananampalataya. Ito po yung daan upang ang tao makapasok sa kaharian ng Diyos at makatagpo ng kaligtasan. Kung paano nila ito ipinangaral noon, ganon din tayo dapat sa panahon natin ngayon. Na hanggang sa mga susunod pang henerasyon, ipangaral din natin ang repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. At ang pagsisisi po o yung repentance, kung talagang matututunan ng tama at matututunan natin ng tapat, hindi lang ito magbubunga ng kaligtasan ng isang tao, kundi magdudulot din ito ng kagalakan sa atin. Kapag nabalitaan o nakita natin ng isang makasalanang tao ay nagsisisi at tumalikod sa kasalanan, makakaramdam tayo ng kagalakan. At ganyan din po ang mararamdaman ng mga anghel ng Diyos. Sabi mo ng Panginoong Hesus sa Lucas sa chapter 15 verse 10, gayon din sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Isa lamang po ang ginawang halimbawa dito, isang makasalanang nagsisisi. Paano pa kaya kung napakarami
gaanong kagalakan ito. Tulad nga po sa parabola dito, nung matagpuan ng babae yung isa sa 10 pilak na nawawala, nung matagpuan niya yon, nagdulot ito sa kanya ng kagalakan. Yung bawat taong nagsisisi, nagiging dahilan ng kagalakan. Kagalakan sa atin, kagalakan dito sa lupa, at kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Kaya napakahalaga at masasabi nating may mabuting epekto po ito, ang pagsisisi. Hindi lang sa mismong taong nagsisisi, kundi maging sa mga nasa paligid niya at sa mga anghel ng Diyos. Pero ano nga ba yung kahulugan ng pagsisisi ayon sa Biblia? Sa Lumang Tipan po, ang pagsisisi sa salitang Hebreo ay shub, no? Bumalik, tumalikod, o magbalik loob. Ibig sabihin, pagbabalik loob sa Diyos at pagtalikod sa kasalanan. Yan yung shub. No? Sa Bagong Tipan, ang pagsisisi sa salitang Grego ay metanoia, pagbabago ng isipan, o kaya metanoio, pagbabago ng pag-iisip o magbago ng pag-iisip, magsisi. Ang ibig sabihin po niyan, pagbabagong loob na nagbubunga ng bagong pamumuhay. Kapag pinagsama natin itong shub at itong metanoia o metanoio, ang pagsisisi ay isang puso at isipan na binago at isang buhay na tumatalikod sa kasalanan. Isang bagong buhay na lumalakad sa direksyong patungo sa Diyos. So, ang tunay na pagsisisi, higit pa ito sa simpleng damdamin ng panghihinayang o kaya takot sa kaparusahan, kundi ang pagsisisi ay dalamhati o kalungkutan dahil sa pagtalikod sa kasalanan at dahil sa tapat na pagpapasya na mamuhay sa pagsunod kay Jesus. At ito din po ay kalungkutang buhat sa Diyos, o yung tunay na pagsisisi ay kalungkutang naaayon sa Diyos. Para po mas maunawaan natin itong pagsisisi, pakinggan natin mabuti yung mensahe sa bahagi ng sulat ni Pablo sa 2 Korinto sa chapter 7 sa verse 10. Sinasabi po dito, sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Subalit ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. So meron pong kalungkutang naayon sa Diyos at merong makasanlibutang kalungkutan o godly sorrow at sorrow of the world. Ibig sabihin merong tunay na pagsisisi. Ito yung tungo sa kaligtasan. At merong peke na pagsisisi. Maaring hanggang sa damdamin lang, pero walang pagbabago sa direksyon ng buhay. Ito naman yung nagbubunga ng kamatayan. Peking o makasanlibutang kalungkutan. Peke na pagsisisi. Sa repentance po o pagsisisi, may 3 mahalagang elemento tayong pag-aaralan at kapag kinulang o wala yung isa sa 3 elemento na yon, maring hindi tunay yung pagsisisi. Pwedeng nakaramdam ng lungkot pero baka makasanlibutang kalungkutan lamang. Narito po yung 3 elemento ng tunay na pagsisisi. Dapat kumpleto ito na kung susuriin nating mabuti, malinaw po na ang pagsisisi hindi sa salita lamang, kundi isang kabuuang pagbabago ng puso, pagbabago ng isipan, at pagbabago ng direksyon ng buhay. Pag-aralan po natin ang 3 ito. Una, yung tunay na pagsisisi ay pagkakaroon ng nagsisising puso. Yung unang elemento ng tunay na pagsisisi, nagsisimula sa puso. Yung kalungkutang naaayon sa Diyos na nagbubunga ng pagsisisi. Pagkakaroon ng pusong bagbag at nagsisising puso. Sa Psalms chapter 51, dito sa verse 17, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos ay hindi mo hahamakin. A broken
and a contrite heart. Isang pusong durog o pusong basag o pusong nasasaktan dahil sa kumikilala ng kasalanan at humihingi ng kapatawaran. Ang tunay na pagsisisi nagsisimula sa pusong mapagpakumbaba at pusong nagsisisi sa harap ng Diyos. At ang ganitong puso, sabi dito, hindi hahamakin ng Diyos. Kung susuriin natin yung ating mga sarili, kung tunay yung pagsisisi natin, ang ebidensya ay ito po, isa. Kung merong pagbabago sa ating puso. Yung puso natin isang bagbag at nagsisising puso. Ito yung makadiyos na kalungkutan. Nagsisisi tayo hindi dahil takot tayong mahuli. Nagsisisi tayo hindi dahil takot tayong mapahiya, kundi nagsisisi tayo dahil alam nating napighati natin o napalungkot natin ang puso ng Diyos dahil sa paggawa natin ng kasalanan. Halimbawa, isa akong magnanakaw. Kukunin ko sana yung pera o gamit o alahas ng ibang tao, pero hindi ko na itinuloy kasi ang dahilan ko, takot ako mahuli, takot ako mapahiya. Kahit po hindi ko na itinuloy yung pagkuha ko sa hindi akin, pero kung ang dahilan ko ay natakot lamang akong mahuli o natakot lamang akong mapahiya, hindi ako totoong nagsisisi pa o hindi tunay yung pagsisisi ko. Wala akong nagsisising puso kasi ang inaalala ko, baka mahuli ako. Nakakahiya. So wala akong godly sorrow tulad ng binasa natin sa 2 Korinto sa chapter 7, verse 10. Sapagkat ang kalungkutang naayon sa Diyos, yung godly sorrow, ay nagbubunga ng pagsisisi. Yung kalungkutang naayon sa Diyos, nararamdamang kalungkutan dahil nakakagawa tayo ng kasalanan. Hindi yung nalulungkot tayo kasi mahuhuli o kaya nahuli ako sa ginawa kong kasalanan. Kundi alam natin yung ginawa nating kasalanan ay laban yon sa kalooban ng Diyos. At yung ginawa nating kasalanan na yon ay hindi nagbibigay ng karangalan sa pangalan ng Diyos. Yun yung kalungkutang naayon sa Diyos. Kapag ang puso natin nakakaramdam ng sorrow, ng kalungkutan, suriin natin, anong klaseng kalungkutan kaya ito? Dapat po godly sorrow. Hindi natin gagawin o ititigil na natin yung paggawa ng kasalanan hindi dahil takot lang tayong mahuli, takot lang tayong maparsahan o kaya takot lang tayong mapahiya. Kundi ititigil natin ang paggawa ng kasalanan dahil alam nating nagkakasala tayo sa Diyos. Parang isang anak na nahuli ng magulang na kumuha ng gamit na walang paalam. So, nalungkot yung bata, nakaramdam siya ng matinding sorrow, nagsisi siya dahil alam niya na nagkasala siya sa magulang niya. Alam niya na sa ginawa niyang pagkuha ng walang paalam, nasaktan niya yung mga magulang niya. Ang iniisip niya, hindi yung kalagayan niya talaga, kundi yung epekto ng ginawa niya doon sa magulang niya. Yun po yung nagsisising puso. Matinding kalungkutan dahil alam nating hindi gusto ng Diyos yung ginawa natin. Dahil alam nating hindi nagbigay ng kapurihan sa Diyos yung paggawa ng mali o paggawa ng kasalanan. Mga kapatid, suriin po natin yung ating mga puso. Kapag tayo ba nakakagawa ng kasalanan, nalulungkot ba tayo dahil nasaktan natin ang Diyos? O nalulungkot tayo dahil nahayag yung ating kasalanan? Nalulungkot tayo kasi nahuli tayo, napahiya tayo. Suriin po natin yung ating mga puso. Dapat ang nararamdaman natin, hindi sorrow of the world. Yung alam na nating mali, nakakaramdam tayo ng guilt. Pero, patuloy pa rin nating ginagawa, yung mali na yon, dapat hindi po ganun. Dahil ang sabi dito, yung makasanlibutang kalungkutan, nagbubunga ng kamatayan. Ang dapat na kalungkutang naayon sa Diyos. Ito yung alam na nating mali o nagkamali tayo, pero may nagsisising puso na binabago natin yung ating gawi. Ang sabi dito, ang kalungkutang naayon sa Diyos, nagbubunga ng pagsisisi.
tungo sa kaligtasan. So, ang unang elemento, nagsisising puso. At ikalawa, pagbabago ng isipan. Pagkatapos ng nagsisising puso o pagbabago ng puso, ang kasunod nito, pagbabago ng isipan. Katulad ng definition natin kanina sa bagong tipan ng salitang pagsisisi. Sa Greek word ay metanoia. Sa literal nun, pagbabago ng isip. Ibig sabihin, matapos yung nagsisising puso, nagkakaroon pa ng malalim na pagbabago ng pananaw at malalim na pagbabago ng pag-iisip. Kapag meron tayong yung metanoia, nagbabago yung ating pagtingin sa Diyos. Nagbabago yung ating pagtingin sa kasalanan at nagbabago yung pagtingin natin sa ating buhay. Kasi kung dati, yung tingin natin sa kasalanan nakakatuwa, ang dati na nasisiyahan tayo sa paggawa ng kasalanan, ngayon nagbago na. Kasuklam-suklam na yung tingin natin sa kasalanan. Marumi na yung tingin natin. Kung dati ang iniisip natin, sarili lang natin, ngayon iba na. Nakikita na natin ngayon na may pangangailangan tayo sa biyaya at habag ng Diyos. Kung dati po yung pamantayan at sinasang-ayunan natin ay sanlibutan, ngayon iba na. Ang pamantayan na natin, salita at kalooban na ng Diyos. Sa Romans chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Yung pagsisisi nagbubunga ng pagbabagong isip na yung bagong isip ay umaayon na sa kalooban ng Diyos. Pagbabago ng isipan, pagbabago ng values, pagbabago ng priorities, at pagbabago ng desisyon na ang lahat ay naaayon na sa kung alin ang mabuti, kung alin ang kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Sa Colossus chapter 3, verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So may change of mind. Ang pusong nagsisisi, may kasabay na ang isipan ay nakatuon na sa mga bagay na nasa itaas o makalangit na mga bagay. Mga kapatid, kapag tunay tayong nagsisisi, matapos mabago ang ating puso, binabago ng Diyos ang ating kaisipan, binabago yung ating values, yung ating priorities, at yung ating mga desisyon. Nababago lahat. Naaayon na sa kalooban ng Diyos. So ang pagsisisi, matapos ang magkaroon ng bagong puso, nagkakaroon ng bagong isip. Yun yung metanoia. Na matapos maunawaan na ang kasalanan ay kasalanan, ititigil na o hindi na ito gagawin. Matapos nating maunawaan na ang paggawa ng kasalanan ay insulto sa Diyos. Matapos na magkaroon ng pusong nagsisisi, ang kasunod po, magbabago tayo ng pag-iisip. Ihihinto na natin. Ang mga bagay na hindi kasiyasiya sa Diyos, titigilan na natin. Nang matapos nating maintindihan kung gaano karumi yung kasalanan, titigilan na natin. Na meron na tayong kaliwanagan Meron na tayong bagong pag-iisip. May bagong puso, may bagong isip, pero hindi pa kompleto kasi may pangatlong elemento pa yung ng tunay na pagsisisi. Ang pagbabago ng direksyon. Ang ibig sabihin nito, pagtalikod sa kasalanan at paglapit pabalik sa Diyos. Kaya ang tunay na pagsisisi, may nagsisising puso, yung may kalungkutan na naayon sa Diyos. May pagbabago ng isipan, yung hindi na makasanlibutan yung isipan. At yung tunay na pagsisisi, ito rin po ay may pagbabago ng direksyon ng buhay. Sa lumang tipan nga na yung salitang pagsisisi sa Hebreo ay shub, nangangahulugang tumalikod o bumalik. Yung larawan nito, parang isang taong naglalakad sa maling daan. Kunyari, may nakikita tayo, naglalakad, mali yung direksyon niya. Kapag nakita niya na yung tinatahak niya ay mapanganib o napagtanto niya na mali yung kanyang tinatahak na daan, hindi lang siya titigil, kundi liliko at hahakbang pabalik sa tamang landas. Sabi po sa Ezekiel chapter 18 verse 30, kaya't hahatulan ko kayo o sambahayan ni Israel. Bawat isa'y ayon sa kanyang mga lakad, sabi ng Panginoong Diyos, kayo'y
magsisi at lumayo kayo sa lahat ninyong pagsuway. Sa gayoy ang kasamaan ay hindi magiging inyong kapahamakan. Kung sa kanila noon may panawagan na, ganyan din sa atin ngayon. Magsisi. Repent. Ang ginamit po dito, shub. Kapag tunay ang ating pagsisisi, hindi lamang tayo tumitigil sa paggawa ng mali, kundi tinatalikuran na natin yung mali na yon at lumalakad na tayo pabalik sa Diyos. Sabi nga dito, lumayo kayo sa lahat ninyong pagsuway. And turn from all your transgressions. So yung kasalanan po, landas yun patungo sa kapahamakan. Ngayon, yung pagsisisi, U-turn. Kung yung kasalanan, landas patungo sa kapahamakan, itong repentance, U-turn naman yon. Ibig sabihin, papalayo sa kasamaan at paglakad pabalik yon sa Diyos, pagbabago ng direksyon. Na-realize natin na kasalanan pala yung ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng pusong nagsisisi, nagbabago yung isipan natin. Ngayon naman po, humahakbang na tayo pabalik sa Diyos. So, repent and turn from all your transgressions. Sa sulat naman ni Isaiah, ganito yung sinasabi sa Isaiah chapter 55 verse 7. Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. So sa talata namang ito, makikita natin yung larawan ng tunay na pagsisisi. Una, dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama. Yung pagtalikod, sign po yun, senyales po yun ng pagbabago. Hindi pwedeng sinasabi natin nagsisisi tayo, pero nananatili pa din tayo sa masamang gawain. Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama. Ang kasunod, kalawa, at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Ang taong tunay na nagsisisi, hindi lamang panlabas na kilos yung binabago, no? Kundi pati yung kalooban, pati yung isipan. Dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Ang taong liko sa kanyang pag-iisip, tinatawagan ng Diyos na magbago. Yung pagbabago na yon, iayon yung kaisipan sa katuwiran at sa katotohanan ng Panginoon. At yung ikatlo, sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh. Hindi sapat yung paghinto, no, at pagtalikod lamang sa kasalanan. Yes, tama yon, hihinto, tatalikod sa kasalanan. Pero kailangan ding manumbalik at lumapit sa Diyos. Ang pagsisisi may pagbabagong direksyon. Mula sa kasalanan, manunumbalik patungo sa Diyos. Ano po yung resulta kapag may tunay na pagsisisi? Ayon po sa talatang ito, upang kahabagan at mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. Kung ang kasalanan, landas na naglalayo sa atin sa Diyos, yung tunay na pagsisisi naman, landas na magbabalik sa atin palapit sa Diyos. Kaya yung pusong binago at saka yung isipan na binago, magbubunga po yun ng isang buhay na nagbabago. Isang pamumuhay na nakatuon sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. So, dito po sa Isaiah chapter 55 verse 7, yung tunay na pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan, pagbabago ng isip, pagbabalik sa Diyos. At ang resulta, pagtanggap ng kanyang habag at pagtanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Hindi lamang po pala talaga paghinto at pag-alis sa mali, kundi paghakbang din papalapit sa Diyos. Ganito din yung sinasabi sa Gawa chapter 3 verse 19. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Sa ibang salinang magbalik loob, makatapos magsisi ay turn to God, magbalik loob sa Diyos. Ang tunay na pagsisisi, again, may pagbabago sa puso, may pagbabago sa isipan, at may pagbabago ng direksyon sa buhay.
At katulad sa sinasabi sa binasa natin kanina sa Isaiah chapter 55 na makakamit yung kapatawaran, sabi naman po dito, upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Kaya ang tunay na pagsisisi dapat meron yung tatlong elemento. Nagsisising puso, pagbabago ng isipan, at pagbabago ng direksyon. Yung tatlo na yon, hindi pwedeng mawala yung isa sa tatlo na yon. Halimbawa, nagbago nga yung puso at isip natin, pero hindi naman nagbago yung direksyon natin. Hindi sapat na, nakakaramdam tayo ng guilt, no? Feeling guilty tayo, pero hindi naman nagbabago yung isip natin. Hindi naman nagbabago yung ginagawa natin. Nagigilty lang tayo, hindi sapat yon. Hindi rin sapat na nalulungkot tayo dahil sa nakagawa tayo ng mali, pero wala namang pagbabago sa direksyon na papalayo pa rin tayo sa Diyos. Dapat patungo na sa Diyos. Ang tunay na pagsisisi, kumpleto yung tatlong elemento. Nagsisising puso, nagbabago yung isipan, may pagbabago sa direksyon ng buhay. Kaya ang panawagan nga dito, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. So, ang tunay na pagsisisi mula sa loob natin, nakikitaan ng ebidensya naman sa klase ng pamumuhay natin. Ngayon, yung tanong, paano natin mapapatunayan yung ating araw-araw sa pang-araw-araw nating mga pagkilos, paano natin mapapatunayan sa pang-araw-araw nating pamumuhay na tunay nga tayong nagsisisi at tumutugon sa panawagan dito na nagbabalik loob sa Diyos. Sa huling bahagi po ng ating aralin, may ilang practical na aplikasyon para sagutin natin yung tanong na paano natin mapapatunayan sa ating araw-araw na pamumuhay na tunay yung ating pagsisisi. Paano mapapatunayan ang tunay na pagsisisi? Pag-isipan natin yung ilang practical na paraan para mapatunayan natin na tunay nga po na pagsisisi at may pagbabalik loob tayo sa Diyos. So, ito yung una, mamuhay ng maka-Diyos na pamumuhay. Ibig sabihin, kung nasa atin yung tatlong elemento ng tunay na pagsisisi, iiwasan na natin yung kasalanan at sisikapin nating maging banal yung pamumuhay. No? Sa lahat ng bagay ay may kabanalan. Sa sulat ni Pablo sa Ephesians chapter 4, basahin natin yung verse 22 hanggang verse 24 po ito. Pagbulay-bulayan po natin ang mensahe na kapaloob dito. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Put off, sa verse 23, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. So, be renewed. And sa 24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Put off, be renewed, and put on. Matapos po na alisin yung dating paraan ng pamumuhay, yung masama na paraan ng pamumuhay, kayo po ay magbihis ng bagong pagkatao. Iwasan na o alisin na yung mga bagay na alam nating laban sa kalooban ng Diyos. Sa pag-alis ng mga bagay na yon, sikaping sundin naman yung kanyang mga utos. Sikaping sundin yung kalooban ng Diyos. Ang pagsisisi po ay hindi lamang talaga sa salita lamang. Hindi lamang sa sinasabi natin or sa nararamdaman natin. Nakikita din sa gawa na isang pamumuhay na nagpapakita ng kabanalan. May katunayan na nakikita sa atin na tayo ay nagsisisi, nagbago, may bagong pagkatao na ang tunay na pagsisisi ay nakikita sa gawa, hindi lamang sa salita. So, nakakapamuhay tayo ng maka-Diyos na pamumuhay. Yan yung una. Ikalawa, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Kapag ang puso natin ay binago ng Diyos, tayo po ay hindi na nagiging makasarili. Kapag binago ng Diyos yung puso natin, natututunan na natin na maging mapagmalasakit sa kapwa.
At yan ay mapapakita natin sa pamamagitan ng paglilingkod. Sa Galatia chapter 5 verse 13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit wag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Isa din pong katunayan ng tunay na pagsisisi ay pagiging handang maglingkod sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Ang isa pong katunayan ng tunay nating pagsisisi, natututunan natin na tayo ay maglingkod. Halimbawa, kung ikaw ay asawa, natututunan mo maglingkod sa iyong asawa. Ganon din kung ikaw ay magulang sa iyong anak, or kung ikaw ay anak sa iyong magulang. Ang isang katunayan ng tunay nating pagsisisi, natututo tayong maglingkod. Halimbawa, ikaw ay bahagi ng isang iglesia. Matututunan mo na maglingkod sa iyong kapwa. Sabi nga po dito, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ang katunayan ng tunay na pagsisisi, natututunan natin na maglingkod sa Diyos at maglingkod sa ating kapwa. Kaya, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ang katlo po, itakwil ang anumang hindi magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang mga bagay na alam nating ayaw ng Diyos, yung mga bagay na sisira sa karangalan ng Diyos, yung mga hindi magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, wag po nating ipamuhay, kundi sadya po nating talikuran anumang mga bagay na yan. Sabi po sa unang Thessalonica chapter 5 verse 22, layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Ang taong tunay ang pagsisisi, hindi na po nagtutuloy-tuloy sa pamumuhay sa kasalanan, kundi natututunan na lumayo sa tukso. Ang taong tunay ang pagsisisi, natututunang umiwas sa mga gawain na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ang lahat po ng anyo ng kasamaan, every form of evil, hindi yan magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya dapat po itong layuan. Mga kapatid, ang tunay na pagsisisi, hindi lamang panandalian at hindi lamang din yan mababaw na emosyon lamang, kundi isang patuloy na pagbabago ng puso, ng isipan at pagbabago ng direksyon ng ating buhay. Pinapaalala sa atin ang ating pag-aral ngayon ng Biblia na yung kalungkutang naayon sa Diyos, yun yung nagbubunga ng kaligtasan. At ang pagbabagong isip, nagdudulot ng tamang pananaw. At yung pagtalikod sa kasalanan, nagdadala sa atin pabalik sa Diyos, papalapit sa Diyos. Magsumika pa po tayo at ihanay natin yung ating pamumuhay sa mga katuruan mula sa Biblia. Nakikita ba sa ating pamumuhay ang bunga o katunayan ng tunay na pagsisisi? Yung mga practical na aplikasyon po, mamuhay tayo sa kabanalan, maglingkod ng may pagmamahal at pagpapakumbaba sa isa't isa, sa kapwa, at talikuran ang lahat ng bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Talikuran ang bawat anyo ng kasamaan. At nawa po makatulong sa atin ang pag-aaral natin ito ngayon na makita sa atin yung ebidensya ng tunay na pagsisisi. Mahubog sa atin, ma-develop sa atin hanggang makita sa atin yung ebidensya ng tunay na pagsisisi. Nang sa gayon po, makatiyak tayong nasa tamang landas tayo ng pagsunod kay Kristo na napawi yung ating mga kasalanan dahil sa ating Panginoon. At sa ating pamumuhay, nabibigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Diyos. Yung tunay na pagsisisi, nagsisising puso, pagbabago ng isipan, pagbabago ng direksyon. Hanggang dito po ang ating pag-aaral mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Purihin po natin ang Panginoon at tayo po ay muling manalangin.